Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 721. Teka, ang unang kondisyon para sa pagsali sa Ghost Sect ay ibigay sa akin ang interspatial ring mo, maingat na sabi ng nakaitim na binata. Paano ang armas? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Ilagay mo na rin dyan. Sagot ng binata na nakaitim. Okay, tumango si Yezuan at inilagay ang bawang sword sa kanyang devouring space. Pagkatapos, inilagay niya ang walang kwentang medium ethereal god weapons sa kanyang interspatial ring. Nilamon na niya ang lahat ng universe treasures mula sa Dayuan Army. Sa makatuwid, walang maraming bagay sa kanyang interspatial ring. Alam niyang gusto ng binata na nakaitim na maging ligtas sakaling bigla siyang atakihin ni Yezuan. Dito, hinubad ni Yezuan ang kanyang interspatial ring at inihagis ang dalawa sa binata na nakaitim. Kinuha ng binata na nakaitim ang interspatial ring at pinakiramdaman ito. Wala siyang nakitang ibang interspatial ring kay Yezuan. Sa sandaling ito, nakuha na ni Yezuan ang kanyang tiwala. Siyempre, hindi napansin ng nakaitim na binata na ang bawang sword ni Yezuan ay wala sa dalawang interspatial ring. Kung tutusin, walang silbi sa kanya ang isang sandata na hindi sa kanya. Very good. Sumunod ka sa akin para makita ang hall leader. Ibabalik ko sa iyo ang mga gamit pagkatapos nating magkita, the young man in black said. Tumango si Yezuan. Ang plano niya ay sundan ng binata sa Ghost Sect at matutunan kung paano pangalagaan ang kalooban ng dakilang emperador. Aalis na siya pagkatapos noon. Siyempre, hinuhulaan din niya kung may ganoong pamamaraan ng young man in black sa kanyang interspatial ring. Kung gayon, hindi na niya kailangang makita ang pinuno ng hall. Gayunpaman, pagkatapos na sundan ang binatilyong nakaitim ng higit sa 10 minuto, bigla niyang nabangga ang isang eksperto mula sa Scorching Sun Army. Damn it! It's the Scorching Sun Army. Let's take a detour. Mabilis na lumihis ang binata na nakaitim. Gayunpaman, ang eksperto sa armor ng Scorching Sun Army ay naglalakad patungo sa kanila. Natural na nakita niya si Yezuan at ang binata na nakaitim. Tumigil ka nga dyan, sigaw ng eksperto sa Scorching Sun Army. Ang binata na nakaitim at si Yezuan ay huminto sa kanilang landas. Sir, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binatang nakaitim habang nakatalikod. Pinagmasdan ng mabuti ng mandirigma ang binatang nakaitim. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mga mata at sumigaw, Xiaoyong, ang wanted na kriminal, sumuko ka na. Ang binatilyong ito na nakaitim na nakadamit ay pumatay ng isang miyembro ng parehong kampo. Nagkataon namang nakita siya ng Sunflame Army kaya pinaghahanap siya. Nakilala niya ako. Damn it! Sabay nating patayin. Ibinalik ng binata na nakasuot ng itim ang universe ring kay Yezuan bago mabilis na tumakbo. Tumigil sandali si Yezuan habang nag-iisip kung kikilos siya o hindi. Kung gumawa siya ng hakbang at nakita ng iba, magiging takas din siya. Gayunpaman, kung ang binata na nakaitim ay pinatay ng Sunflame Army, kung gayon ang kanyang plano ay masisira. Sa makatuwid, siya ay medyo sumalungat. Sa isang kisap mata, nagsimulang lumaban ang kabataang nakasuot ng itim at ang eksperto mula sa Blazing Sun Army. Tumingin si Yezuan sa paligid. Bagamat wala siyang nakitang iba, kung mag-iingay siya ay tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng ibang tao. Kung siya ay natuklasan, siya ay magiging isang takas. Kung gayon, paano siya nakapasok sa lungsod upang ipagpalit ang kambal na prutas? Kaya naman, nagpasya siyang kalimutan ito. Basta, hindi ka ba tutulong? Sigaw ng binata na nakasuot ng itim. Nang marinig ito ni Yezuan, tahimik siyang tumayo doon. Hindi siya kumibo, hindi rin siya sumagot. Kung ganon, pwede ka munang mamatay. Sumigaw ang nakaitim na binata. At biglang sumugod kay Yezuan. Gusto mo akong patayin? Tapos, papatayin muna kita. Biglang kinuha ni Yezuan ang kanyang 8 Desolate Sword at inatake ang binata na nakaitim na damit. 36 na magkakapatong na anino. 128 layered earth pulse. Naisip ng binata na nakasuot ng itim na si Yezuan ay madaling pakitunguhan. Kung tutusin, mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong rank 6 na Great Emperor. Gayunpaman, nagkamali siya.
Si Yezuan ay napakalakas. Boom! 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 Ang 36 na overlapping shadows ni Yezuan ay madaling nakakalat sa kanyang sword shi at napatay ang binata na nakaitim na damit. Hindi lamang iyon, ngunit ang sword shi ay dumaan din sa binata na nakasuot ng itim at pinatay ang eksperto mula sa Blazing Sun Army. F***sick. Napatay ko siya nang hindi sinasadya. Nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang espada ay papatay ng dalawang magkasunod na tao. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. 36 overlapping images combined with the throbbing pulse of the world, ang kapangyarihan talaga ay nalampasan ang Sword of Samsara. Ano nga ba ang background ng Mysterious Mountain Man? Nagulat si Yezuan. Ang ikatlong layer ng 8 Desolate Sword Art ay may tatlong galaw. Ang una ay Sword of Desolation, ang pangalawa ay Sword of Star Shattering, at ang pangatlo ay Sword of Reincarnation. Gayunpaman, ang normal na pag-atake ni Yezuan ay mas malakas kaysa sa Sword of Reincarnation. Ang 36 na overlapping shadows na ito ay malamang na mas malakas kaysa sa 8 Desolate Sword Art. Ang kailangan ng Mysterious Mountain Man ay ang Disintegration Profound. Nangangahulugan ito na ang Earth Pulse ni Yezuan ay maaaring mapabuti kahit isang beses. Kapag dumating ang oras na iyon, sino ang makakahadlang sa espada ni Yezuan? Napatay natin ang Blazing Sun Army nang hindi sinasadya. Retreat. Mabilis na lumapit si Yezuan at iniligpit ang mga katawan ng binata na nakasuot ng itim at ang eksperto mula sa Blazing Sun Army. Mabilis siyang bumagsak sa lupa at umalis. Ang pagpatay sa mga tao sa parehong panig ay hindi magreresulta sa pagnanakaw ng swerte, kaya ang swerte ni Yezuan ay dilaw pa rin. Mabilis siyang nakahanap ng lugar at tiningnan ang interspatial rings ng binata na nakasuot ng itim at ng eksperto mula sa Blazing Sun Army. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan niya ang paraan upang maimbak ang kalooban ng dakilang emperador. Ito ay napakasimple, ngunit nangangailangan ito ng isang espesyal na Spirit Lantern. Ang Spirit Lantern na ito ay hindi magagamit pagkatapos na mapuno ito ng kalooban ng Great Emperor. Ito ay isang beses na gamit na item. Si Yezuan ay walang magawa. Gayunpaman, ang nakaitim na binata ay may buong Spirit Lantern at wala pang kalahating punong Spirit Lantern sa kanyang interspatial ring. Inilabas ni Yezuan ang Spirit Lantern na puno ng kalooban ng dakilang emperador at bamulong ng salitang lamlam sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang espesyal na paraan ng paglamon. Pagkatapos ng lahat, ang kalooban ng dakilang emperador ay pag-aari ng ibang mga tao, at siya ay nakalusot sa kanyang sarili. Kung random niyang hinihigop ang kalooban ng Great Emperor ng ibang tao, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Sa makatuwid, mas mahusay na gumamit ng normal na paraan ng paglamon. Hindi niya magagamit ang espesyal na paraan ng paglamon. Ang Spirit Lantern sa kamay ni Yezuan ay biglang nawala, at ang kanyang cultivation level ay biglang tumaas. Maaaring lamunin ang kalooban ng dakilang emperador. Hindi masama. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Tila magkakaroon siya ng higit pang mga puntos ng karanasan pagkatapos pumatay ng isang tao. Hindi niya inubos ang isa pang Spirit Lantern, kaya hindi niya ito nilamon. Pansamantala, gayunpaman, hindi niya nilalamon ang interspatial rings ng binata na nakasuot ng itim at ng eksperto mula sa Blazing Sun Army. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong rank 5 Great Emperor ang host. Na-notify ang system. Nang pumasok si Yezuan sa Heavenly Prison, isa lamang siyang rank 1 Great Emperor. Ngayon, nakapasok na siya sa rank 5 Great Emperor. Sa kanyang kasalukuyang lakas, malamang na makakalaban niya ang isang rank 7 Great Emperor. Tumaas na ang cultivation level ko, pero dilaw pa rin ang kapalaran ko. Sa susunod, green na. Kung gusto kong umalis sa Heavenly Prison, kailangan ko ng Green Fate. Para sa Twin Fruits, hindi naglakas loob si Yezuan na isipin ito pansamantala. Kabanata 722. Ngayong kalahati na lang ng parol ang mayroon ako, dapat ay mapunan ko na ito sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, pupunta ako sa hall ng Nether Spirit Sect. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Nether Spirit Sect ay isang malakas na puwersa sa Heavenly Prison.
Gayunpaman, pinaghahanap sila ng tatlong dakilang pinuno dahil minasacre nila ang mga mula sa iisang paksayon. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang problema. Alam ng patay na binata sa itim kung nasaan ang Nether Spirit Sect's Hall, ngunit wala siyang mapa sa kanyang interspatial ring. Sa makatuwid, maaari lamang sumuko si Yezuan. Kung tutuusin, kung may mapa ang sinumang miyembro ng Nether Spirit Sect, paano pa kaya ang Hall? Kung ito ay natuklasan, ang tatlong mahusay na pinuno ay nagpadala ng mga tao upang sirain ito. Mukhang kalahati lang ng layunin ng Great Emperor ang maiimbak ko. Kalimutan mo na, dapat dagdagan ko pa ang swerte ko at ipagpalit ko muna ang kambal na prutas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang nagmamadaling patungo sa teritoryo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Sa kanyang kasalukuyang antas ng pagtatanim, hindi magiging problema para sa kanya na patayin ang maliliit na lungsod na iyon. Gamit ang Earth Shrink Ultimacy, hindi nagtagal ay nakarating siya sa teritoryo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya gagawing patayin ang mga lungsod. Maghahanap siya ng problema sa Great Yuan Army. Sa Heavenly Prison, maraming kampo ng Great Yuan Army sa ilang. Sa antas ng cultivation ko ngayon, dapat ay maayos ako hanggat hindi ako nakakasagabal sa mga kapitan o general ng Great Yuan Army. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang mga kapitan ng Great Yuan Army ay ang ranggo ng 7 dakilang emperador. Sa itaas ng mga kapitan ay ang mga general, at sa itaas ng mga general ay ang mga marshal. Lahat sila ay rank 9 Great Emperors. Makakalaban lang ni Yezuan sa rank 7 Great Emperor sa ngayon. Kung siya ay bumangga sa mga general, siya ay hindi makagalaw, tulad nung siya ay nakaharap kay Lord Gio. Hindi siya mahina. Ang kulang sa kanya ngayon ay swerte. Hanggat mayroon siyang sapat na swerte, pupunta siya sa mga pangunahing lungsod ng tatlong mahusay na pinuno upang makipagpalitan ng isang kambal na prutas at bumuo ng kanyang pangalawang doppelganger. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng dalawang buhay. Namatay man ang orihinal niyang katawan, hanggat nabubuhay pa ang doppelganger niya, buhay pa rin siya. Sa oras na ito, bigla siyang nagbago sa armor ng Great Yuan Army. Ang extrang armor sa interspatial ring ng dalubhasa ng Great Yuan Army ang namatay. Bagamat masasabi ng karamihan sa mga tao na si Yezuan ay mula sa Sunflame Sacred Dynasty sa pamamagitan ng pagtingin sa Providence sa itaas ng kanyang ulo, palaging may mga taong nagkakamali. Kung ganoon, maa-ambush sila ni Yezuan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magkakaroon ng kampo ng militar sa tabi ng isang lungsod. Nagmadali si Yezuan sa Yiching City at sinimulan ang kanyang paghahanap. Wala pang kalahating araw, natagpuan niya ang kampo ng militar ng Great Yuan Army. Sino ka? Nang malapit na si Yezuan, nakita siya ng Great Yuan Army. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isa lamang 6th Order Great Emperor. Mamatay. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Yezuan ang 2 layer ng espasyo upang sugpuin ang kabilang partido. Kahit na ang kabilang partido ay may kalooban ng 6th Order Great Emperor, si Yezuan ay isa pa ring 5th Order Great Emperor. Ang kanyang bilis ay nabawasan ng hindi bababa sa kalahati. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, kahit na 5% ng bilis ng isang tao ay maaaring matukoy ang kahihinatnan ng isang labanan, higit pa sa 50%. 36 na magkakapatong na anino. Throbbing Earth Pulse 128 layers. Itinaas ni Yezuan ang kanyang espada at pinatay ang nagpapatrulyang dalubhasa sa Great Yuan Army. Pagkatapos nito, nakuha ni Yezuan ang Yin at Yang Ring. Kasabay nito, bahagyang tumaas ang Providence ni Yezuan sa itaas ng kanyang ulo. 950 points of Providence. Kung papatayin ko pa ang isa, tataas ang Providence ko sa green. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kahit na ang 6th Order Great Emperor ay napatay sa isang iglap, ang sigaw ni Yezuan ay umakit ng maraming eksperto mula sa Great Yuan Army. Lahat sila ay 6th Order Great Emperors. Ang mga taong ito ay may pula, kahel, dilaw, at berdeng paglalaan. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay sumisingil. Ang lakas ng kanyang nag-iisang pag-atake ay nalampasan na ang Sword of Reincarnation, ang huling galaw ng 8 Desolation Sword Art. Walang sino man ang makatiis ng isang hampas mula sa kanya.
Hindi nagtagal, napatay niya ang halos 10 Sixth Order Great Emperors ng Great Yuan Army. Ang kanyang kapalaran ay sa wakas ay tumaas sa berde. Isa pang round ng increase at makakaalis na ako sa Heavenly Prison. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at biglang sumugod patungo sa barracks ng Great Yuan Army. Ito ay dahil nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng battle armor na lumabas. "Brat, how dare you kill my men? You're courting death." Ang matandang ito ang pinuno ng kampo na ito. Sigaw niya at sinugod si Yezuan. Magandang timing. Ngayon, hindi na natatakot si Yezuan sa Great Yuan Army. Maraming maliliit na kampo na tulad nito sa bilangguan sa langit. 36 na magkakapatong na anino. Throbbing Earth Pulse 128 layers. Isang malakas na laslas ang NAP unit sa kalawakan, at ang 7th Order Great Emperor ay nanginig. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi niya makayanan ang pag-ataking ito. Sa pagkakataong iyon, mabilis siyang umiwas. Gravitational space, wind space, mahusay na layunin ng emperador. Nang umiwas ang ikapitong utos na Great Emperor na ito, isinara ni Yezuan ang distansya sa pagitan nila at ginamit ang dual space para higpitan ang kanyang paggalaw. Gayunpaman, ang 7th Order Great Emperor na ito ay medyo malakas. Bukod dito, siya ay isang katangian ng hangin. Kaya, ang dual space ni Yezuan ay nagkaroon lamang ng 10% na epekto sa kanya. "Brat, dalawa ang katangian mo. Kunin mo to." Pinandilatan siya ng 7th Order Great Emperor. Naramdaman din ni Yezuan ang presyon sa kanyang katawan. Ang kanyang bilis ay nabawasan ng 30%. Hindi ko inaasahan na naiintindihan ng Great Yuan Army Captain na ito ang wind space. Minamaliit ko siya, nang inag ang puso ni Yezuan. Gayunpaman, nakatayo siya sa lupa. Wind cleaver, earth walking technique, wind acceleration, gravitational space acceleration, wind space acceleration, at 4 na agility advancements. Kahit na nabawasan ng 30% ang bilis ni Yezuan, mas mabilis pa rin siya kaysa sa Great Yuan Army Captain. 8 Desolation Spirit, go! Binasag ni Yezuan ang 8 Desolation Sword. Pagkatapos ay ginamit niya ang Wind Dragon Slash at hinampas ang Great Yuan Army Captain. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula noong siya ay pumasok sa Void God Realm. Palagi niyang inaalagaan ang 8 Desolation Sword. Gayunpaman, halatang ayaw siyang labanan ng kanyang kalaban. Ang paggamit ng Wind Dragon Slash ay sapat na. Naglakas loob ka bang ipakita ang iyong mga maliit na pakulo? Pinandilatan ng 7th Order Great Emperor si Yezuan. Ang kanyang ikapitong utos na Great Emperor Intent ay winasak ang 8 Desolation Spirit. Gayunpaman, ang 8 Desolation Spirit ay ginamit lamang upang maakit ang aggro. 8 Desolation Wind Formation, Skybreak. Si Yezuan ay umatake habang kinokontrol ang 8 matutulis na talam upang bumuo ng isang kono at tumusok patungo sa 7th Order Great Emperor. Klang! Ang 7th Order Great Emperor ay multitasking. Siya ay umatake at umiwas habang ginagamit ang kanyang Great Emperor Intent para itaboy ang 8 matutulis na talam. Gayunpaman, ang 8 matutulis na talam ay napakalayo. Napakahirap harapin sila. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Yezuan ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya naman, nagpasya siyang umatras pansamantala. "Captain, nandito kami para tulungan ka." Mahigit 10 Sixth Order Great Emperors ang sumugod mula sa kampo ng Great Yuan Army at sumugod kay Yezuan. Magandang timing. Ang layunin ng labanan ni Yezuan ay nag-alam. Ito ang kanyang unang pagkakataon na humarap sa mga eksperto sa antas na ito. Bukod dito, mayroong higit sa 10 sa kanila. Umiwas siya habang umaatake. Kabanata 723. Dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. 8 Baron Wind Formation, go! Tumigil si Yezuan sa pag-atake sa dakilang emperador ng ikapitong yugto. Sa halip, ginamit niya ang 8 Baron Sword para salakayin ang iba pang 6th Stage Great Emperors. Maaaring makaiwas ang mga dakilang emperor ng ikapitong yugto sa kanyang mga pag-atake, ngunit paano naman ang mga dakilang emperador ng ika-6 na yugto? Hindi maganda. Lahat kayo, umatras. Sumigaw ang commander ng hukbo ng dayuan, ngunit huli na ang lahat. Swish!
Ang 8 matutulis na talam ay nahati sa 2 at pumatay ng 2 dakilang emperor ng ika-6 na yugto sa isang iglap. Pagkatapos, pinuntahan nila ang mga tao sa malapit. Ang 8th Baron Wind Formation, na pinahusay ng wind acceleration at dual space, ay napakahirap harapin. Sa isang kisap mata, mahigit kalahati ng mga sundalong dayuan ang napatay. Gayunpaman, ang commander ng hukbo ng dayuan ay hindi na napigilan ng dual space. Dumiretso siya kay Yezuan. Sok, sok, tuyong tumawa si Yezuan. Sa sumunod na sandali, isang malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa kanyang harapan. Ang ikalawang antas ng talim ng hangin, Death Storm. Hindi maganda. Ang mukha ng Dayuan Army Commander ay naging solemn. Mabilis siyang umatras at ginamit ang kalooban ng kanyang dakilang emperador para protektahan ang sarili. Kahit siya ay hindi pa naiintindihan ng Death Storm. Hindi niya inaasahan na naiintindihan ito ni Yezuan. Huff, huff, nagsimulang umihip ang Death Storm. Bukod dito, sadyang binawasan ni Yezuan ang saklaw ng Death Storm upang mapataas ang lakas ng pag-atake. Ang Dayuan Army Commander ay hindi nakaiwas sa Death Storm at maaari lamang itong harapin. Di nagtagal, natapos na ang Death Storm. Ang commander ng hukbo ng dayuan ay hindi nasaktan. Gayunpaman, walang nakaligtas sa kanyang mga nasasakupan. Lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Sa pagtingin kay Yezuan na kinokolekta ang interspatial rings, ang Dayuan Army Commander ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Papatayin kita. Ang pinuno ng Dayuan Army ay umungal. Sa kalangitan, nakahanda na siyang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, si Yezuan ay mas malakas kaysa dati. 36 overlapping shadows, throbbing earth, 128 layers. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-atake. Sa tuwing umaatake siya, may napala siya. Sa kasalukuyan, ang kanyang 36 overlapping shadows ay maaaring pagsamahin ng 128 layers of throbbing earth ng 10 beses. Nangangahulugan ito na ang kanyang pag-atake ay maaaring magdulot ng hanggang 1,000 panginginig ng boses sa isang iglap. Kahit na ang isang 8th Order Great Emperor ay hindi makayanin ito ng hindi nasaktan. Ang pangunahing katawan ni Yezuan ay umatake, at kasabay nito, mayroon din siyang suporta ng dual space at ang 8 blades. Sa ilang sandali lang, hindi na nakatagal ang 7th Stage Great Emperor at nasugatan. Sayang, sa simula, matagal pa sana akong makitungo sa iyo, ngunit ang iyong mga nasasakupan ay talagang namatayan. Inisip ni Yezuan ang kanyang sarili na walang magawa. Kung hindi niya kinuha ang Chen Kun Rings, wala siyang magagawa sa Dayuan Army Commander na ito. Boom! 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 Khlang! 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 Ang ekspresyon ng commander ng hukbo ng dayuan ay lalong naging madilim. Alam niyang kung magpapatuloy ang labanan, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya naman agad siyang tumalikod at tumakas. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang nakabaon siya sa lupa. Pag-urong ng lupa, sa isang kisap mata, isinara niya ang distansya sa pagitan nila at sumugod sa dayuan commander. 36 na magkakapatong na anino. Throbbing pulse of the world 128 layered waves. Boom! Hindi inaasahan ng kapitan ng Dayuan Army na naintindihan pa ni Yezuan ang pag-urong ng Earth sa 1 inch. Sabog na agad siyang lumipad. Ang upper-grade Void God weapon na inalagaan niya ng mahigit 1 dekada ay na-knockout sa kanyang kamay. Ay hindi, namutla ang mukha ng Dayuan Commander. Mabilis niyang pinatatag ang sarili, ngunit parating na sa kanya ang 8 talam. Ang sipol ng hangin ay pumasok sa kanyang mga tainga, at ito ay lubhang nakakatakot. Deadly Wind Formation of the 8th Baron, Skybreak. RIP. Ang 8 talam ay bumuo ng isang kono na tumusok sa dibdib ng commander ng dayuan. Sa isang kisap mata, sumabog ng mahigit 100 beses ang kanyang dibdib. Tumibok na palso ng lupa. Flop. Ang bangkay ng dayuan commander ay bumagsak ng husto sa lupa. Nagkaroon ng malaking butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang laman ay wasak. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin upang pagmasdan. Phew, patay na siya sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Natatakot siya na maakit niya ang atensyon ng isang dayuan general na isang rank 8 Great Emperor. Kung nangyari iyon, kailangan niyang umatras.
Ang dayuhan commander ay mayroon lamang dilaw na swerte, na mas mababa pa kaysa kay Yezuan. Sa makatuwid, hindi gaanong nakuha ni Yezuan. Gayunpaman, nakuha niya ang rank 7 Great Emperor's Chen Kunring at ang kalooban ng Great Emperor. Mabilis siyang sumugod at pinanatili ang Chen Kunring. Pagkatapos, inilabas niya ang parol ng Ghost Cult. Napakalakas ng kalooban ng isang rank 7 Great Emperor. Sa makatuwid, kakailanganin ng ilang oras bago ito mawala. Ang pinakamababang grado na parol na ito ay naglalaman na ng kalahati ng kalooban ng dakilang emperador. Nang itago ni Yezuan ang kalooban ng dakilang emperador sa Ghost Lantern, ang Ghost Lantern ay nasa saturated na estado na. Sayang naman, ito lang ang pinakamababang grade Ghost Lantern. Walang magawang umiling si Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi niya kinuha ang Ghost Lantern para kainin ito. Gusto niyang iwan ito para sa kanyang pamilya. Si Jiang Tianjin ay nakakuha ng isang rank 3 grade Emperor's Will at nakapasok sa rank 3 Great Emperor. Kung ibinigay niya ang kalooban ng dakilang emperador sa lantern na ito kay Song Suijing o Adjudicator Song, maabot man lang nila ang rank 7 Great Emperor. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung gaano kalakas ang Ghost Cult. Sa ganitong paraan ng pagkolekta ng kalooban ng dakilang emperador, ang Ghost Cult ay maaaring mabilis na lumakas. Papatayin muna nila ang iba, pagkatapos ay kukunin ang kalooban ng dakilang emperador para sa kanilang sariling mga tao upang pinuhin. Bagamat ang pagpino sa kalooban ng Great Emperor ng ibang tao ay magiging mas mahina kaysa sa paglusob sa kanilang sarili, maaari itong lumikha ng malaking bilang ng mga Void God Realm Great Emperors. What a terrifying ghost cult! I wonder kung saan sila nanggaling. Nang inag si Yezuan, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Parang may naakit sa kaguluhan. Lumingon si Yezuan at nakitang hindi ito mula sa Dayuan Sacred Dynasty. Ito ay isang tao mula sa Sunflame Sacred Dynasty. Kuya, medyo malakas ka para makapatay ng Dayuan Army Captain. Pwede ko bang malaman kung saang branch ka galing? Ang dumating ay isang medyo may edad na lalaki. Tumingin siya sa parol sa kamay ni Yezuan at direktang nagtanong. Nang marinig ito ni Yezuan, bahagyang natigilan siya. Sa susunod na sandali, naunawaan niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay malamang na miyembro ng Ghost Cult. Ako ay mula sa 100 Battle Hall ng Ancient Nether Branch. Ikaw ay, biglang sabi ni Yezuan. Hindi niya ginawa ang pangalang ito on the spot. Nalaman niya ito mula sa mga labi ng binata na nakasuot ng itim. I see, kuya, wala ka na ba sa Ghost Lanterns? Ginamit mo ang pinakamababang grade Ghost Lantern para itabi ang kalooban ng Great Emperor ng isang rank 7 Great Emperor. Sayang, umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang magawang bumantong hininga. Oo, ginamit ko silang lahat. Napangiti ng awkward si Yezuan. Mayroon pa akong ilang mid-grade Ghost Lantern dito. Eto, kunin mo na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magiliw na kumuha ng ilang mga parol at inihagis ito kay Yezuan. Sinalo ni Yezuan ang mga parol, at nagningning ang kanyang mga mata. Maraming salamat. Mabilis niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Kabanata 724. Bagaman hindi maganda ang layunin ng Great Emperor, mas mabuti pa rin na lumikha ng rank 7 Great Emperor kaysa sa rank 5 o rank 6 na Great Emperor. Tama ba? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siyempre, hindi niya pinipilit ang sinuman na pinuhin ito. Ibibigay niya ito sa sinumang may gusto nito. Kuya, nandito ka ba para subukan ang swerte mo sa White Dragon Mountain? Biglang tanong ng medyo may edad na. White Dragon Mountain. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa lugar na ito. Hindi mo alam. Ang White Dragon Mountain sa ilalim ng teritoryo ng Dayuan Sacred Dynasty ay gumawa ng twin fruits. Balita ko 3 na sila. Panipi, tumango ang medyo may edad na. 3, nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa pagkakaalam niya, ang isang twin fruit ay nangangailangan ng 1,000,000 fate points, na purple na fate points. At ngayon, Green Providence lang ang mayroon siya. Siya ay nagkaroon lamang ng ilang libong puntos ng Providence. Dahil may 3 kambal na prutas, dapat maraming eksperto ang pumunta doon, di ba? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Tama,
Nagsimula na ang labanan at napakatindi. Ang aming spirit sect ay naghahanda na bumuo ng isang team at makapasok. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Papasok. Paano kung hindi tayo makalabas? Walang magawa si Yezuan. Huwag kang mag-alala. Ang White Dragon Mountain ay nababalot ng hamog. Kahit isang rank 8 Great Emperor ay maaaring mawala doon. Ang 3 kambal na prutas ay nani sa hamog. Sabi ng middle-aged na lalaki. Nakikita ko. Huminto si Yezuan. Noong una ay gusto niyang makakuha ng purple na fate points, ngunit ngayong may bagong paraan, natural na gusto niyang tingnan. Marahil, maaari niyang pinuhin ang isang clone ng maaga. Kuya, ano sa tingin mo? Sabay tayo. Nakangiting sabi ng middle-aged na lalaki. Oo naman. Tumango si Yezuan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kahit na hindi niya makuha ang twin fruits, makakakuha pa rin siya ng malaking halaga ng fate points o kayamanan. Hindi lang iyon, kung ang mga disipulong iyon ng ghost sect ay mamamatay, hindi ba magiging kanya ang mga ghost lantern na iyon? Sige, sa ibang araw, lalagpasan ng ating spirit sect ang defense line ng kalaban at papasok sa White Dragon Mountain. Kuya, sumunod ka sa akin. Sabi ng medyo may edad na habang nangunguna sa daan. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Nagulat siya nang makitang hindi siya pinaghihinalaan ng nasa katanghaliang gulang na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may katangian din na lupa at naiintindihan din niya ang world walking technique, kaya hindi sila naging mabagal. Makalipas ang kalahating araw, dinala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yezuan sa lokasyon ng lihim na pagpupulong ng Nether Sect. Sa katunayan, habang nasa daan, hinuhulaan din ni Yezuan kung may mga tao mula sa 100 War Hall ng Ancient Nether Branch. Kung mayroon man, malantad kaagad ang kanyang pagkakakilanlan, at aatakihin siya ng isang grupo ng mga tao. Sa makatuwid, kailangan niyang maging maingat. Ang lokasyon ng lihim na pagpupulong ng Nether Soul Cult ay nasa kailaliman ng isang bundok. Ang bundok na ito ay lubhang baog, at karaniwan, walang pumupunta rito. Pinapasok ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yezuan. Kaagad, may lumabas at sumigaw, "Sino ito?" "Ako si Huang Jiyuan ng Heavenly Cloud Hall ng Ancient Nether Branch." Ikinuyong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamao at ibinato ang isang tanda ng pagkakakilanlan. Kinuha ng disipulo ng Nether Soul Cult ang token at tiningnan ito. Ginamit niya ang Chi Observation Art para palakihin si Yezuan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita niyang magkatabi sila, hindi na niya ito pinansin. "Come in, maglakad ka ng diretsyo at may makikita kang kuweba," sabi ng alagad at ibinato pabalik ang token. "Maraming salamat." Ikinuyong ni Huang Jiyuan ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa disipulo. Pagkatapos, pumasok siya sa kuweba kasama si Yezuan. Hindi madilim ang kuweba, may mga night luminescent pearl na naka-embed sa lahat ng 4 na gilid na ginagawa itong napakaliwanag. Nang pumasok si Yezuan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nalaman nilang mayroon ng mahigit 20 disipulo ng Nether Soul Cult sa loob. Anong makapangyarihang aura, mayroong 2 dakilang emperor sa ika-8 yugto. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at tumayo sa pasukan kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. 2 pa ang dumating. Ang isa ay so-so lang. Mahinang sabi ng isang matandang nakasuot ng kulay abo. Nararamdaman niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang 7th stage Great Emperor. Para kay Yezuan, isa lamang siyang 5th stage Great Emperor. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ilang oras, diretsyo na tayong aatake. Nabalitaan ko na may lumitaw na namang kambal na prutas kahapon. I wonder if it is true. Sabi ng isa pang matandang nakasuot ng itim na damit. Siya ay isang 8th stage Great Emperor. Hanggat tayo ay magkakasama, kahit isang 9th stage Great Emperor ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago dumating. Hanggat hindi ito half-step Supreme Being, magiging maayos ang lahat. Sabi ng matandang nakasuot ng kulay abo. Walang maraming half-step Supreme Being sa Heavenly Prison. Naubos na nilang lahat ang kambal na prutas at pinalapot ang pangalawang Void Spirit. Lahat sila ay nakakaintindi ng bagong malalim. Wala silang oras para sumama sa kasiyahan. Laking gulat ni Yezuan habang nakikinig siya sa mga talakayan ng mga ekspertong ito.
Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng half-step supreme being sa heavenly prison. Bukod dito, tila mayroong higit sa isa. Ang 9th stage Great Emperor ay ang pinakamataas na kaharian sa Void God Realm. Matapos makapasok sa ika-9 na yugto ng dakilang emperador, maaaring aisil ng isa ang kalooban ng dakilang emperador sa katawan ng isa. Ang pagtatatak ng kalooban ng dakilang emperador sa katawan ng isang tao ay maaaring makapagpataas ng lakas ng katawan ng isang tao, na siyang sovereign golden body. Gayunpaman, pagkatapos ng 9th stage Great Emperor, ang isa ay hindi magiging supreme being, kundi half-step supreme being dahil ang sovereign golden body ay hindi pa nabuo. Kung may tatatak ng isang tao ang kalooban ng dakilang emperador sa kanyang katawan, magagawa ng isa na matrigger ang supreme being tribulation. Ang kataas-taasang pagiging kapigatian ay ang kidlat na kapigatian. Kung ang isang tao ay makatiis nito, ang isa ay magiging isang supreme being. Kung hindi, ang kaluluwa ng isang tao ay masisira. Kung mas malakas ang katawan ng isang tao, mas maraming kidlat na kapigatian ang kakayanin ng isang tao, at mas magiging malakas ang sovereign golden body pagkatapos makapasok sa supreme being realm. Gayunpaman, si Yezuan ay isang 5th stage Great Emperor ngayon. Kaya naman, hindi siya masyadong nag-isip dahil nabalitaan niyang magkakaroon ng 9th stage Great Emperor sa operasyong ito. Hindi magkakaroon ng half-step Supreme Being. Nakakalungkot na kahit ako ay isang 5th stage Great Emperor, hindi ko pa rin kayang pinuhin ang sword intent na iyon. Kung hindi, napabuntong hininga si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng espada ay isang malakas na kakayahan na maaaring makapinsala sa sovereign golden body. Kung natutunan niya ito ng mas maaga, magagawa niyang walisin ang buong heavenly prison. Tahimik na nakatayo doon si Yezuan. Kasunod nito, mayroon pa ring ilang miyembro ng Nether Soul Cult na dumating upang makipagkita. Makalipas ang ilang oras, mahigit 40 tao na. Gayunpaman, sa 40 tao, mayroon lamang 3 8th stage Great Emperors at wala pang 10 7th stage Great Emperors. Ang bilang ng mga tao ay halos tama. Bagamat hindi tayo malakas, dapat tayong makalusot sa mga nakaharang na depensa at makapasok sa White Dragon Mountain. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo at 2 pang tao ang nagsilbing pinuno. Pagkatapos, pinangunahan nila si Yezuan at ang iba pang 40 tao patungo sa White Dragon Mountain. Hanggang ngayon, 4 na kambal na prutas ang lumitaw sa White Dragon Mountain. Bagamat isa lamang itong tsismis, nakaakit ito ng maraming tao. Sa mga taong ito, mayroong mga tao mula sa Great Yuan Sacred Dynasty at Sunflame Sacred Dynasty. Anyway, iisa lang ang goal nila, which was the Twin Fruits. Sige, makikita na natin ang White Dragon Mountain in another 5 minutes. The reason why we gathered here is to enter the White Dragon Mountain. Kapag nakapasok na tayo, we'll go our own ways. Sigaw ng matandang nakasuot ng kulay abo. Si Yezuan, na nagtatago sa karamihan, ay puno na ng lakas. Bagamat isa lamang siyang 5th stage Great Emperor at tila pinakamahina sa grupo, ang kanyang tunay na lakas ay nalampasan na ang 7th stage Great Emperor. Siya ay pangalawa lamang sa 3 8th stage Great Emperors. Kabanata 725. Kung makukuha ko ang Twin Fruits, sobrang gaganda ko. Si Yezuan ay nagpapantasya sa kanyang puso. Pagkalipas ng 5 minuto, nakita ng lahat ang isang puting bundok. Hindi, upang maging tumpak, ito ay isang bulubundukin na nababalot ng puting fog. Ang ilan sa mga taluktok ay higit sa 1,000 metro ang taas. Sa Heaven's Prison, ang isa ay hindi pinapayagang lumipad ng higit sa 1,000 metro o mas kaunti. Ito ay isang paghihigpit lamang. Si Yezuan ay nakatagpo ng ilang mga hadlang sa daan, ngunit ito ay isang paghihigpit lamang sa kanyang paggalaw. Walang panganib. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya makakaakyat ng 1,000 metrong taas ng bundok sa paglalakad. Maraming tao ang pumunta sa White Dragon Mountain dahil sa Twin Fruits. Karamihan sa kanila ay mula sa Great Yuan Army. Ang Great Yuan Army ay tinataka ng pasukan sa White Dragon Mountain Range para sa kanilang sariling mga tao upang galugarin. Ang layunin ni Yezuan at ng kanyang grupo ay masira ang kanilang depensa at makapasok sa White Dragon Mountain Range. Nasa unahan ng White Dragon Mountain.
May ilang general ng Great Yuan Army na nagbabantay sa pasukan. Mamaya, pipigilan nating tatlo ang general na ito. Pagdating ng panahon, kailangan mong umasa sa sarili mong lakas. Sumigaw ang matanda na nakasuot ng kulay abo at pinangunahan ang pagsalakay. Mga kaaway, sa di kalayuan, natuklasan ng Great Yuan General na nagbabantay sa pasukan ng White Dragon Mountain ang grupo ni Yezuan at agad na sumigaw. Sa isang iglap, ang mga eksperto ng Great Yuan Army ay agad na lumapit sa kanila upang salubungin sila. Nagsimula ang isang mahusay na labanan. Bago pumasok sa White Dragon Mountain Range, mas mabuting itaas ko ang aking cultivation realm. Mas ligtas ito, sabi ni Yezuan sa kanyang puso at hinawakan ng mahigpit ang 8 Desolate Sword. Kahit na kaya niyang pumatay ng isang rank 7 Great Emperor, ang White Dragon Mountain Range ay lubhang mapanganib. Maaaring maraming rank 8 Great Emperors o kahit rank 9 Great Emperors sa loob. Kung siya ay makakalusot bago pumasok sa White Dragon Mountain Range, ang kanyang mga pagkakataong mabuhay ay damable man lang. Sa sandaling ito, ang mga general ng Great Yuan Army at ang tatlong rank 8 Great Emperors ay nagsimula ng makipaglaban. Halika, magkaroon tayo ng isang mahusay na labanan. Ang layunin ng labanan ni Yezuan ay nag-apoy at agad siyang bumaon sa lupa. Nang magsimulang mag-away ang dalawang panig, bigla siyang sumulpot sa gilid. 8 Desolate Wind Formation, 36 Overlapping Shadows, 128 Layered Earth Pulse. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Yezuan, ang kanyang casual na pag-atake ng espada ang kanyang pinakamalakas na atake. Walang sinumang mababa sa rank 8 na dakilang emperador ang makakahadlang sa kanyang atake sa espada. Maraming mga kapitan sa Great Yuan Army, ngunit lahat sila ay naaakit ng rank 7 Great Emperors. Kaya naman, si Yezuan ay baliw na inaani ang buhay ng mga ordinaryong sundalo ng Great Yuan Army. Ito ay isang labanan ng dalawa laban sa isa. Sa unang alon ng pag-atake, mahigit 100 mga disipulo ng Nether Sect ang bumagsak. Halika dito, interspatial rings. Habang pinapatay ni Yezuan ang mga kaaway, ginamit niya ang dalawahang espasyo upang iimbak ang universe ring. Pagkatapos ng lahat sila ay mga disipulo ng Ghost Cult, at maraming Ghost Lantern sa loob. Ang ganitong uri ng pag-atake ay gustong masira ang aking 128 layers ng Pulse Guard. Tuldok, si Yezuan ay puno ng paghamak. Ito ay isang pag-atake mula sa isang rank 7 Great Emperor. Gayunpaman, nang dama po ang Sword Light sa 128 Layered Earth Pulse ni Yezuan, nag-vibrate ito ng 100 beses bago nawala sa kawalan. Sa mga taong naruroon, may ilan na may Earth attribute. Gayunpaman, naintindihan lamang nila ang Earth Pulse. Ang pinakamalakas ay nakaintindi lamang ng 32 Layered Earth Pulse. Malayo sila sa level ni Yezuan. Napakalakas. Kung naintindihan ko ang 256 na Layered Earth Pulse, kahit na ang rank 8 Great Emperor ay hindi ako kayang saktan. Agad na naramdaman ni Yezuan ang kapangyarihan ng Earth Pulse. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Ang pagkolekta ng mga samsam sa digmaan ay mas mahalaga. Ang labanan sa pagitan ng 150 katao ay napakatindi. Wala pang 3 segundo, 50 katao ang nahulog. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mula sa Ghost Cult. Kasabay nito, ang 3 rank 8 Great Emperors mula sa Ghost Cult ay binubugbog pabalik ng 4 na Great Yuan Generals. Stop fighting! Pumasok ka! Sigaw ng matandang nakasuot ng kulay abo. Ang iba ay hindi na ng ahas na lumaban pa. Nagsanib puwersa sila upang masira ang depensa at umakbay patungo sa White Dragon Mountain. Kasabay nito, ang 3 rank 8 Great Emperors ay umaatras din habang papalapit sila sa White Dragon Mountain. Sa dami ng napatay, si Yezuan ang pinakamaraming napatay. Kaya naman, nakakuha siya ng pinakamaraming gantimpala. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, isa siyang rank 6 Great Emperor. Nang tumunog ang system notification, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Ang Ghost Cult ay mayroong 3 rank 8 Great Emperors. Gayunpaman, mayroong 4 na Great Yuan Generals dito. Kaya naman, wala pa rin silang isang tao. Gayunpaman, sa napakalaking kaguluhan, kung ang isang Great Yuan Marshal ay lilito, lahat sila ay tapos na.
Forget it. Pumasok muna tayo sa White Dragon Mountain. Hindi nilayon ni Yezuan na humanap ng gulo sa ika-4 na ranggo ng 8 na dakilang emperador. Sa halip, ginamit niya ang ground shrink at lumubog sa lupa, patungo sa White Dragon Mountain. Ang 3 tier 8 Great Emperors ng Nether Cult ay umungal habang sila ay sumisingil din. Para sa mga kapitan at general ng Great Yuan Army, maaari lamang silang sumuko sa paghabol. Ang White Dragon Mountain ay nababalot ng puting fog. Kahit ang rank 9 Great Emperors ay maaaring mawala kung sila ay pumasok. Anong uri ng panganib ang mayroon sa White Dragon Mountain? Mahigit 1,000 tao ang nakapasok, ngunit 12 na lamang ang nakalabas. Tsaka nagmamadaling umalis ang lahat. Panipi, nalito ang mga eksperto ng Great Yuan Army. Kaya naman, sinimulan nilang linisin ang mga bangkay. Sa oras na ito, nakapasok na si Yezuan sa hanay ng White Cloud Mountain. Gayunpaman, nagtago siya sa ilalim ng lupa at binibilang ang mga samsam sa digmaan. Sok, sok, sok. Mahigit 50 ghost lanterns. Malaki na ang tubo ko this time. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Tinansya niya na ang 50 ghost lantern na ito ay maaaring lumikha ng hindi bababa sa 10 rank 6 Great Emperors at 12 ng rank 4 o 5 Great Emperors. Hindi lang iyon, mayroon pa rin siyang daan-daang walang laman na ghost lantern sa kanya. Maaari niyang iimbak ang higit pa sa mga ito. Una niyang itinago ang mga bagay na ito, pagkatapos ay hinanda niya ang sarili at bumalik sa lupa. I wonder what dangers lie in the White Dragon Mountain. Tingnan muna natin. Nagsimulang sumulong si Yezuan. Napakaingat niya sa bawat hakbang niya. Sa ganitong delikadong lugar, hindi siya makatakbo. Naglakad siya ng halos 5 minuto, ngunit wala siyang nakita. Bigla naman siyang sumimangot at mabilis na umatras. Ding! Immune ang host sa lason. May lason sa puting fog na ito. Nagulat si Yezuan. Buti na lang at may bloodline siya ng Divine Tree of Life. Kung hindi, nalason siya. Kung hindi dahil sa notification, wala siyang mapapansin. Kakaiba sa lugar na ito. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, muling huminto ang kanyang mga yapak. Hindi niya maiwasang hawakan ng mahigpit ang bawang sword sa kanyang kamay. Ito ay dahil narinig niya ang tunog ng plota. Kahit na ang tunog ng plota ay nakalulugod sa pandinig, naramdaman ni Yezuan na ito ay lubhang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang White Dragon Mountain Range. Ang lason na ngayon ay lason sa pag-iisip. Ito ay magpahina sa lakas ng pag-iisip ng isang tao at sa kalooban ng dakilang emperador. Kung gayon, magiging madali para sa isa na makontrol. Kabanata 726. Biglang naramdaman ni Yezuan na ang White Dragon Mountain ay hindi tulad ng kanyang inaakala. Baka may malaking sabwatan dito. Sa sandaling ito, biglang may nakita si Yezuan na papalapit. Mabilis siyang tumingin sa direksyong iyon ng may pagbabantay. Hindi nagtagal, pumasok ang taong ito sa kanyang paningin. Ito ay isang binata. Nakita na ni Yezuan ang binatang ito dati. Isa siya sa 12 ng mga disipulo mula sa Nether Sect. Sa sandaling ito, pumikit ang binatang ito at dahan-daw ang naglakad patungo sa tunog ng plota. Matapos itong makita, natitiyak ni Yezuan na tama ang kanyang hula. Tunay nga, may gumagamit ng lason na ito at ang tunog ng plota para akitin ang mga tao. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang interspatial ring ng binata. Dapat ba akong sumunod at tumingin, o? Ibinuhos niya ang laman ng interspatial ring sa kanyang lumalamon na espasyo at nagmuni-muni. Sa huli, nagpasya siyang sundan ng binatang ito at tingnan. Sa sandaling ito, nakukulam na ang binata. Nang kunin ni Yezuan ang kanyang interspatial ring, hindi siya gumalaw. Para siyang natutulog. Sumunod si Yezuan sa likod niya at dahan-daw ang lumapit sa tunog ng plota. Sa daan, may nakita siyang ibang tao na nakukulam sa tunog ng plota. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang kapitan na nakasuot ng armor ng Dayuan Army. Natural, hindi bibitawan ni Yezuan ang kanyang interspatial ring. Agad naman niya itong kinuha. Papalapit ng papalapit ang tunog ng plota. Si Yezuan ay naging mas maingat din. Bagamat wala siyang makitang sinuman sa hamog, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa kanyang harapan. Ito ay hindi bababa sa isang rank 8 Great Emperor. Ito ba ay gawa ng isang rank 8 Great Emperor?
Inisip ito ni Yezuan at naramdaman niyang may mali. Pagkatapos ng lahat, tila may isa pang rank 9 Great Emperor sa White Dragon Mountain. Mabilis siyang bumaon sa lupa at nagpatuloy sa paglapit. Sa sandaling ito, isang binata na nakaputi ang nakaupo sa isang malaking bato 1,000 metro sa kanyang harapan. May hawak siyang green flute sa kanyang kamay. Ang tunog ng flota ay malambing at nakalulugod sa pandinig. Gayunpaman, nang ito ay pumasok sa mga tainga ni Yezuan, ito ay medyo maingay. May dumating pang 3. Tingnan ko kung gaano kalaki ang yaman mo. Sa oras na ito, biglang tumayo ang binata na nakasuot ng puting damit at direktang inilabas ang kanyang nasasakupan, napatay ang 3 tao na papalapit sa kanya na parang naglalakad na mga bangkay. Pagkatapos, sumugod siya para kolektahin ang interspatial rings. Ha! Bakit may 2 taong walang cosmos rings? Bahagyang nagulat ang binatang nakaputi. Sa sumunod na sandali, natigil ang ekspresyon niya at bigla siyang lumingon. 36 na magkakapatong na anino. Throbbing pulse of the world 128 layered waves. Biglang sumulpot si Yezuan sa likod niya at naglaslas ng 36 na beses sa isang iglap. Ang 36 na hiwa na ito ay napakabilis kaya nag-iwan sila ng mga after images habang sinasalakay nila ang kabataang nakaputing damit. Kabilang sa mga ito, 15 sa mga ito ang naglalaman ng 128 layers ng throbbing pulse of the world. Bang! 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 Medyo mabilis ang reaksyon ng binata na nakasuot ng puti, ngunit hindi niya nakayanan ang libu-libong panginginig ng boses at direktang pinatay. Napakakol na paliitin ang lupa sa 1 pulgada. Isa itong ultimate sneak attack skill. Tinanggo ni Yezuan ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Mabilis siyang lumakad at kumuha ng isang mataas na antas ng ghost lantern upang mapanatili ang kalooban ng dakilang emperador ng kabataang nakasuot ng puti. Ang lakas ng loob ng isang 8th Order Great Emperor, napakalaking pakinabang. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Ang mababang antas ng lakas ng kalooban ng Great Emperor ay pinagsama-sama sa isang Spirit Lantern, ngunit ang lakas ng loob ng 8th Order Great Emperor na ito ay hiwalay na inimbak ni Yezuan. Ito ay dahil kung mas magulo ang kalooban ng dakilang emperador, mas mahina ito. Dati, si Jiang Tianjin ay nagpino ng isang purong 3rd Order Great Emperor's willpower at nakapasok sa 3rd Order Great Emperor. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa isang 3rd Order Great Emperor. Kung pinipino niya ang isang random na kapangyarihan ng Great Emperor, ang kanyang lakas ay magiging mas mahina. I'm not in any danger for now. Iimbak ko muna itong Great Emperor's willpower. Kung kailangan ko ito, bigla kong lalamunan. Kung hindi, iiwan ko ito sa iba. Nagplano si Yezuan sa kanyang puso. Bagamat hindi maganda na pinuhin ang lakas ng kalooban ng dakilang emperador, maraming tao sa Eastern Continent at Skywater Continent ang nangangailangan nito. Kung pininom ni Lin Wenyu, Zhao Pan, at ang iba pa ang lakas ng kalooban ng Great Emperor, maaari silang maging Void God Realm Great Emperors. Malamang, hindi nila akalain na darating ang ganoong araw sa kanilang buhay. Siyempre, ito ay kailangang maghintay hanggang sa matagumpay na makaalis si Yezuan sa Heavenly Prison. Sok-sok, ang lakas talaga ng kalooban ng 8th Order Great Emperor. Marami ring Spirit Lantern sa loob. Parang marami na siyang napatay. Nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan at mabilis na umalis. Alam niyang hindi lang ang binata na nakaputing damit ang gumawa nito. Napakalaki ng White Dragon Mountain Range, dapat mayroong organisasyon. Ang kanilang layunin ay akitin ang iba at patayin sila. Parang ang balita ng Twin Life Fruit ang ipinakalat nila. Walang ganoong bagay na kambal na buhay na prutas dito, isang grupo lamang ng mga lobo na naghihintay ng mga tupa na dumating sa kanilang pintuan. Sok-sok-sok. Bagamat mabangis ang lason at walang maliligtas sa ibaba ng 8th Order Great Emperor Realm. Maging ang 8th Order Great Emperors ay maaapektuhan kung hindi sila mag-iingat. Gayunpaman, wala itong silbi laban sa akin. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Siya ay isang ika-6 na utos na dakilang emperador. Tataas ang resistensya ng kanyang katawan sa lason habang dumarami ang kanyang paglilinang. Kaya naman, malaya siyang nakagalaw sa puting ambon. Ngayong alam na ni Yezuan kung ano ang nasa White Dragon Mountain Range, hindi niya maiwasang mapabilis ang kanyang lakad.
Saglit siyang naglakad pasulong, at gaya ng inaasahan, narinig niyang muli ang tunog ng plauta. Agad siyang bumagsak sa lupa at pumuslit. Nang abala ang kabilang partido sa pagpatay sa mga Leapwalkers, bigla siyang kumilos. Isang 7th Order Great Emperor lang. Forget it, hindi siya masama. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Hinubad niya ang telang bag na nakasabit sa baywang ng namatay. Sa loob ng bag ay may mga interspatial na singsing. Kung magpapatuloy ito, makakalusot man lang ako sa 7th Order Great Emperor Realm, o kahit sa 8th Order Great Emperor Realm. Ang White Dragon Mountain na ito ay talagang isang treasure trove para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nakapatay na ng ilang tao. Gayunpaman, alam ni Yezuan na sa likod ng mga taong ito, maaaring mayroong isang napakalakas na 9th Order Great Emperor o kahit isang Half-Step Supreme. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na pakawalan ng kanyang bantay. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ni Yezuan ang tatlong lalaking flute, ang kanyang kapalaran ay tumaas sa kulay asher, na umabot sa halagang 10,000. Ngayon, makakaalis na ako sa Heavenly Prison, pero malayo pa ako sa kapalit ng Twin Fruits. Umiling si Yezuan. Ang nag-iisang Twin Fruits ay nangangailangan ng Purple Lock, na 1,000,000 puntos ng swerte. 10,000 puntos pa lang niya ngayon, kaya kulang pa siya sa 970,000 puntos. Mahirap talagang ipagpalit sa iisang Twin Fruits. Gusto ng iba na ang kambal na prutas ay mag-condense ng pangalawang Void Spirit, ngunit gusto kong gamitin ito para i-condense ang isang doppelganger. Napaisip si Yezuan habang naglalakad. Ingat na ingat siya dahil hinala niya na may Half-Step Supreme dito. Ang Half-Step Supreme ay isang taong matagumpay na nagselyado sa kalooban ng Great Emperor. Kahit na ito ay 10% lamang, ang gayong eksperto ay hindi isang taong maaaring labanan ng ika-9 na utos ng Great Emperor. Kabanata 727. Sa sandaling iyon, halos maabot na ni Yezuan ang rurok ng rank 6 na Great Emperor at malapit nang makapasok sa rank 7 Great Emperor. Biglang pumasok sa kanyang tainga ang isang malutong na tunog ng plota. Nang inig ang kanyang katawan at mabilis niyang sinundan ang tunog ng plota. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nakaramdam siya ng napakalakas na aura. Napakalakas. Natatakot ako na isa itong rank 9 na Great Emperor. Napahinto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan. Isa lamang siyang ika-6 na yugto ng dakilang emperador. Kung makatagpo siya ng ika-9 na stage na dakilang emperor, bagamat maaari niyang harangan ang Great Emperor Will ng kabilang partido, hindi magiging ganoon kadaling pumatay ng isang dakilang emperor ng ika-9 na yugto. Gayunpaman, naisip ni Yezuan ang tungkol sa mga spirit lantern sa devouring space. Sila ay walang silbi. Kalimutan mo na to. Taasan ko muna ang rank ko at patuloy akong mangolekta ng marami. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap at direktang nilamon niya ang lahat ng layunin ng dakilang emperador sa devouring space. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang ranggo ay rank 7 Great Emperor. Isang abiso ang nagmula sa system. Anyway, marami pa rin siyang walang laman na spirit lantern sa devouring space. Maaari lamang siyang lumabas at mangolekta ng higit pa. Nang makalusot ay mabilis siyang lumubog sa lupa at lumipad patungo sa direksyon ng tunog ng plota. Ang tunog ng plota ay tinugtog ng isang medyo may edad na lalaki. Naka-cross-legged siya sa lupa at maraming bangkay sa paligid niya. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin at napakabango nito. Ang dugo ay tumagos sa lupa at ang lupa ay matingkad na pula. Hiss! 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 Mahigit 10 Empty God Realm Great Emperors ang patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang ilan sa kanila ay mula sa Sunflame Sacred Court at ang ilan ay mula sa Dayuan Sacred Court. Sa kanila, mayroon pang ang isang general mula sa Dayuan Sacred Court. Ang general ng Dayuan Sacred Court ay hindi bababa sa rank 8 Great Emperor. Gayunpaman, hindi sinasadyang nalanghap niya ang nakal-alasong fog sa kanyang katawan at nawala ng ulirat. Nalalampasan na ngayon ni Big Brother ang bottleneck at nangangailangan ng malaking halaga ng kayamanan. Ang Sunflame Sacred Court at ang Spirit Sect ay lubos na makakabawas sa oras ni Kuya. Hanggat makapasok si Big Brother sa Half-Step Supreme Being, magagawa niyang tumayo sa huling labanan at mapapansin ng mga opisyal ng Dayuan Sacred Court.
Maaabot niya ang tuktok sa isang hakbang. Panipik, naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinimulan niyang kolektahin ang Chen Kun rings ng mga bangkay. Ang swerte sa itaas ng kanyang ulo ay naging asul na. Gayunpaman, sa sandaling iyon, swoosh, biglang may tumagos na liwanag sa hangin. Nanginginig ang katawan ng medyo may edad na at mabilis itong umalis sa lugar. Swish! Ang liwanag ng espada ay tumama sa kanyang afterimage. WHO, sigaw ng medyo may edad na lalaki. Siya ay isang marangal na 9th rank great sovereign. Gayunpaman, may nangahas na sumugod sa kanya. Nililigawan ng taong iyon si kamatayan. Gayunpaman, ang isang taong maaaring maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Inilibot niya ang paningin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Boom! 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 Pader na pader ng mga gintong pader ang tumaas sa harapan niya. Kasabay nito, natatakpan din siya ng gintong baluti. Sinong halimaw ito? Lumabas ka! Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Gayunpaman, walang tugon. Ang naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya ay natural na si Yezuan, na biglang lumitaw sa likuran niya gamit ang malalim na kahulugan ng Earth Shrinking. Sa kasamaang palad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi mahina, at hindi nagtagumpay si Yezuan sa kanyang palihim na pag-atake. Metal element ha, ang galing. Ako ang kumukontra. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at bumangon mula sa lupa, inihayag ang kanyang tunay na anyo. Brat, pinalusot mo ba ako? Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nangangahas na maging pabaya. Ngumiti si Yezuan at tumango, tama. Ako iyon. Kaya, naintindihan mo na ang malalim na kahulugan ng Earth Shrinking. Gayunpaman, mayroon kang lakas ng loob na maglunsad ng palihim na pag-atake sa akin bilang isang 7th rank great sovereign lang. Galit na galit ang middle-aged na lalaki. Hehe, ang lakas ng loob ko para patayin ka. Ngumisi si Yezuan at ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Nililigawan mo si kamatayan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nakatiis sa pangungutya at naglunsad ng isang pag-atake. Sa isang iglap, bumuo siya ng daan-daang gintong espada at pinaputukan si Yezuan. Petty tricks. Nabasag ang bawang sword sa kanang kamay ni Yezuan. 8 matalas na talim ang tumama at isa-isang winasak ang mga gintong espada. Pagpapabilis ng hangin. Halos lumuwa ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang sa kanilang mga socket. Ang pag-urong ng Earth sa 1 inch at wind acceleration ay dalawang magkaibang uri ng malalim na misteryo. Ngayong lumitaw sila sa katawan ni Yezuan, nangangahulugan ito na si Yezuan ay may 2 uri ng void spirit souls. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang pagkainggit. Ang twin fruit ay isang maalamat na item. Pagkatapos magsumikap sa Heaven's Prison sa napakaraming taon, nagkaroon lang siya ng asul na Providence. Nasa kalagitnaan pa siya ng Purple Providence. Sinong mag-aakala na kumain na ng isa si Yezuan? Brat, hindi kita kayang buhayin. Namula ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang at naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake. Halika sa akin. Sigaw ni Yezuan at kinuyam ang kanyang Wind Dragon Slash. 9th rank Great Sovereign Intent. Pinandilatan ng nasa katanghaliang lalaki si Yezuan at isang alon ng pressure ang bumalot kay Yezuan. Gayunpaman, hinaranggan ng 128 na layer ng pulsating guard ni Yezuan ang hindi bababa sa kalahati ng kapangyarihan. Sa ilalim ng pagsupil sa kanyang Great Sovereign Intent, ang bilis ni Yezuan ay nabawasan lamang ng 20%. Kasabay nito, ang dalawahang espasyo ni Yezuan na sumanib sa layunin ng 7th rank Great Sovereign ay bumalot sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nabawasan din ng 20% ang bilis ng middle-aged na lalaki. Pare-parehong tugma ang magkabilang panig. Gravity space, wind space. Sa pagkakataong ito, nabigla ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang dalawang kalaliman na ito ang pinakamahirap unawain sa mga katangian ng Earth at Wind. Narinig niya kung gaano kalakas ang dalawang kalaliman na ito kapag pinagsama-sama, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito ngayon. 36 overlapping shadows, 128 layers ng pulsating Earth. Isang malamig na liwanag ang kumislap habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling nag-condensed ng ilang gintong pader. Bilang karagdagan sa kanyang 9th rank Great Sovereign Intent,
ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng depensa ay hindi makayanan ng isang suntok ni Yesuan. Boom! 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 Ang sword chi ni Yesuan ay madaling nakalusot sa mahigit 10 gininto ang pader at napapikit sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngayon lang niya napagtanto na naintindihan ni Yesuan ang 128 layers ng pulsating earth. Ang nag-iisang pulsating earth ay magdudulot ng higit sa 100 vibrations. Bilang karagdagan sa pagsugpo sa katangian at bilang ng pag-atake ng 36 na magkakapatong na anino, ang mga ginintoang pader ay parang piraso ng tofu. Mabilis na umiwas ang medyo may edad na lalaki. Sa oras na ito, mayroon na siyang naisip na umatras. Kahit na si Yesuan ay isang 7th rank great sovereign lamang, ang kanyang talento ay walang kapantay. Siya ay tiyak na hindi isang taong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Agad siyang tumalikod at naghanda ng umalis. Haha, ang isang 9th rank great sovereign ay talagang natatakot sa akin, isang 7th rank great sovereign. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang iyong sarili? Ngumisi si Yesuan habang umaatake siya. Anong biro? Isa itong 9th rank great sovereign. Kung mapangalagaan niya ang kanyang great sovereign intent, makakagawa siya ng isa pang 9th rank great sovereign. Kahit na siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang 8th rank great sovereign, napakakaunting Void God Realm great sovereign sa Eastern Continent. Ang isang 9th rank great sovereign ay isang alamat lamang. Gusto mong umalis. Manatili ka. Nagpatuloy si Yesuan sa pag-atake. Talagang kailangan niyang kunin ang buhay ng nasa katanghaliang gulang na ito. Kabanata 728. Damn it, kailangan kong hanapin si kuya. Nagmura ang nasa loob ng kanyang puso. Ang kanyang kuya ay kasalukuyang nasa pag-iisa, sinusubukang makapasok sa half-step Supreme Being Realm. Gayunpaman, wala siyang pakialam ngayong nasa panganib ang kanyang buhay. Kuya, iligtas mo ako. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Yesuan. Itong 9th stage Great Emperor ay hindi ang utak. May mas malakas pa. Nagdilim ang mukha ni Yesuan. Tinansya niya na ang kuya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi bababa sa ikasyam na yugto ng dakilang emperador, o kahit na half-step Supreme Being. Kung isa lang itong 9th stage Great Emperor, baka kaya niya itong harapin. Gayunpaman, kung ito ay isang half-step Supreme Being, kailangan niyang tumakas kaagad. Kung ang kanyang dalawahang espasyo ay ibinuhos sa kalooban ng Great Emperor, magkakaroon ito ng kaunting epekto sa mga eksperto sa Void God Realm. Gayunpaman, ang isang kalahating hakbang na Venerable ay tatatakan ang kalooban ng dakilang emperador sa kanilang katawan at gagawin itong isang kagalang-galang na lubos na magpapaganda sa kanilang pangangatawan. Tinansya niya na ang kanyang dalawahang espasyo ay hindi magiging epektibo sa isang kalahating hakbang na Venerable. Aalis na ba ako? Sa sandaling ito, nag-aalangan si Yesuan. Napakalakas ng pisikal na lakas ng ikasyam na yugto ng dakilang emperador na ito. Gayunpaman, kung magpapatuloy siya sa paghabol, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Hayaan ang lahat at patayin ang taong ito, pagkatapos ay tumakas sa lupa. Nagdesisyon si Yesuan. Ngayon, ang kanyang tapang ay mas maliit kaysa dati, ngunit kailangan pa rin niya itong subukan paminsan-minsan. 36 Overlapping Shadows. Throbbing Earth Pulse 128 Layers. Napakaganda ng mga pag-atake ni Yesuan. Sa tuwing umaatake siya, isang serye ng mga after-image ang ipapadala patungo sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinailangan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumakas habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Yesuan. Sa sandaling ito, hindi man lang siya mapakali na bumuo ng Golden Rampart at tumatakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, naglunsad ng panibagong pag-atake si Yesuan. 8 Barren Wind Formation. Ano? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya alam kung kailan lumitaw sa kanyang harapan ang 4 na matutulis na talem at hamarang sa rutang pagtakas niya. Magwala ka. Kumikislap ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang habang pinalipad niya ang 4 na matutulis na talem. Gayunpaman, sa sandaling ito, 4 na matutulis na talem ang biglang bumaril mula sa lupa. Boom! Boom! Boom!
Sa sunod-sunod na pagsabog, sumabog ang mga paa ng nasa katanghaliang gulang at bumagsak ito sa lupa. Ang tumibok na pulso ng mundo ay mayroong 128 na layer. Hanggat lumapag ang pag-atake ng isang tao, agad itong magdudulot ng 128 vibrations. Ito ang nakakatakot na aspeto ng tumibok na pulso ng mundo. Haha, mamatay ka. Tumawa ng malakas si Yezuan. Nanlamig ang kanyang mga mata habang baliw na tinadtad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. 36 na magkakapatong na anino. Gayunpaman, sa sandaling ilalabas na niya ang kanyang pag-atake, isang paputok na sigaw ang pumasok sa kanyang mga tainga. Tumigil ka. Sa totoo lang, nang marinig ni Yezuan ang dalawang salitang iyon, maaari siyang tumigil, ngunit posible ba iyon? Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na naputol sa kalahati ng sword shi. Kasabay ng paghiwa sa kanya ng sword shi, isang serye ng marahas na panginginig ng boses ang naganap, na naging sanhi ng pagtilamsik ng kanyang laman at dugo kung saan-saan. Agad na lumubog si Yezuan sa lupa. Boom! Sa sumunod na sandali ay sumabog ang lugar kung saan siya kanina pa. Ito ang pag-atake ng kalooban ng dakilang emperador. Kasabay nito, sumugod si Yezuan sa bangkay at kinuha ang lahat. Manatili ka rito. Muling tumunog ang misteryosong boses. Naramdaman ni Yezuan ang matinding panggigipit sa kanyang balikat, ngunit hindi ito sapat para masuffocate siya. Mabilis siyang bumagsak sa lupa at umalis. Bastard, how dare you kill my second brother? You're courting death. Isang figure ang sumugod mula sa puting fog. Sinulyapan niya ang bangkay, saka tumingin sa paligid. Matapos mag-lock ng aura ay agad niya itong hinabol. Si Yezuan, na tumatakas kasama ang Earth Shrinkang Profound, ay biglang naramdaman na may mali. Nanginginig ang puso niya. Anong makapangyarihang tao? Siya ay dapat na nasa tuktok ng ikasyam na yugto ng dakilang emperador. Hindi ako makakalaban sa kanya. Sa sandaling ito, nakuha na niya ang mga kayamanan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nilamon na niya ang lahat, ngunit wala siyang kahit katiting na tiwala. Kung siya ay tinamaan ng kalooban ng dakilang emperador, siya ay malubhang nasugatan. Kung na-intimidate siya, bagamat nakakagalaw pa siya, nabawasan ng hindi bababa sa 50% ang kanyang bilis. Sa kabutihang palad, ang nakatatandang kapatid na lalaki ng nasa katanghaliang gulang ay hindi isang half-step supreme, ngunit isang Pick Great Emperor. Kung isa siyang half-step supreme, hindi niya gagamitin ang kalooban ng Great Emperor. Sumulpot na sana siya sa harapan niya sa isang iglap at papatayin siya. Ang isang half-step supreme ay hindi lamang nagkaroon ng malakas na pangangatawan, ngunit maaari ring masunog ang kanilang truth chi. Pagkatapos masunog ang kanilang truth chi, maaari silang makabawi. Anuman ang mangyari, mas malakas sila kaysa sa isang dakilang emperador ng ikasyam na yugto. Si Yezuan ay tumakbo at umiwas ng sabay. Sa sandaling ito, nanginginig ang lupa mula sa Pick Great Emperor. Nais ng Pick Great Emperor na ito na pilitin si Yezuan na palabisan, kaya walang pinipili siyang umatake. Sa ilang segundo pa, lalabas na ako sa White Dragon Mountain Range. Sa oras na iyon, baka makatakas ako sa taong ito sa tulong ng Great Yuan Army. Solemn na ang ekspresyon ni Yezuan habang tumatakbo siya ng buong bilis. Boom! 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 Galit na galit ang Pick Great Emperor na ito. Kung tutusin, namatay ang kanyang kapatid sa kanyang harapan. Kung hindi niya nahuli si Yezuan, paano niya haharapin ang namatay niyang kapatid? Gayunpaman, ang Earth Shrinkang Profound ay napakahirap harapin. Bukod dito, ang lupa sa Heavenly Prison ay maaaring magtago ng karamihan sa aura. Sa makatuwid, maaari lamang niyang sundin si Yezuan. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas si Yezuan sa White Dragon Mountain Range. Iniangat niya ang ulo at inilibot ang tingin sa paligid. Napansin niya na maraming sundalo ng Great Yuan Army sa harapan niya. Kaagad, sumugod siya patungo sa Great Yuan Army. Isang segundo pagkatapos niyang lisanin ang White Dragon Mountain Range, ang Pick Great Emperor ay sumugod din at umungal. Ano? Nagulat ang mga eksperto ng Great Yuan Army nang mapansin siya. Kabilang sa hukbo ng Great Yuan Sacred Dynasty sa Heavenly Prison, ang marshal lamang ang isang ikasyam na yugto ng dakilang emperador. Ngayong nakakita sila ng Pick Great Emperor,
Agad silang umatras sa takot. Sir, ano pong ginagawa nyo? Nang makita ng isang general ng dayuhan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sumugod sa kanya, agad siyang sumigaw ng paputok. Magwala ka, sigaw ng Thick Great Emperor habang patuloy niyang binomba ang lupa gamit ang kalooban ng kanyang Great Emperor. Ang pag-atake ng Thick Great Emperor ay maaaring magdulot ng pagsabog ng 10,000 metro. Mayroong 1,000 metro sa ilalim ng lupa sa Heavenly Prison. Sa bawat pag-atake niya, malalantad ang porma sayon. Gayunpaman, nakikita pa rin niya si Yezuan. Naramdaman lang niya ang aura na iniwan ni Yezuan. Maghiwa-hiwalay kayo dali. Ang dakilang Yuan General ay nag-aalalang sumigaw. Gayunpaman, napakabagal pa rin niya. Boom! Walang pinipiling pagsalakay ang Thick Great Emperor. Wala siyang pakialam sa Great Yuan Army at direktang binomba sila ng kanyang Great Emperor's Will, na ikinamatay ng 12-dosenang eksperto sa Great Yuan Army. Wala pang 10 tao ang natitira sa hukbong ito ng 50. Sa 3 general ng Great Yuan, 2 ang patay, at 1 na lang ang natira. Gayunpaman, ang Thick Great Emperor na ito ay mula sa Great Yuan Sacred Dynasty. Nakita na ang kanyang mukha. Kung pakakawalan niya ang mga taong ito, hahanapin siya. Sa makatuwid, ang mga nakaligtas na ito ay dapat mamatay. Boom! 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 Muling tumangala ang Thick Great Emperor. Ang natitirang mga eksperto sa Great Yuan Army ay napatay lahat. Napunit ang kanilang mga bangkay at naglipa na ang dugo at laman kung saan-saan. Kabanata 729. Dambrat, huwag mo na akong makitang muli. Ang tuktok na dakilang emperador ay umungal sa kalangitan. Kanina, binobomba niya ang lupa gamit ang kanyang Great Emperor's Will dahil sa aura ni Yezuan. Gayunpaman, siya ay hinarang ng hukbo ng dayuhan at nawala ang pagsubaybay kay Yezuan. Sa sandaling ito, si Yezuan ay tumakas na sa malayo. Huff, that scared me to death. That guy is already a Thick Great Emperor. If I was to face him head-on, siguradong ako ang mamamatay. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ang lakas ng isang rank 9 Great Emperor ay talagang nakahati sa iba't ibang antas. Tanging ang mga nag-condensed sa kanilang Great Emperor's Will hanggang sa rurok ang maaaring magtangkang makapasok sa Half-Step Supreme Realm. Ang tuktok na Great Emperor ay malinaw na kwalipikado. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Hindi man lang siya naglakas loob na ipakita ang kanyang ulo dahil natatakot siya na ang pinakamataas na Great Emperor ay magkulong sa kanyang aura. Sumulong siya patungo sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Matapos tumakbo ng kalahating araw, sa wakas ay bumalik siya sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Ngayon na ako ay isang rank 7 Great Emperor, hanggat hindi ako makakatagpo ng isang Thick Great Emperor, hindi ako malalagay sa panganib. Tumingin si Yezuan sa asul na Providence sa itaas ng kanyang ulo. Ito ang ibinigay na pag-asa na nakuha niya matapos patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sok, nakakuha talaga ako ng 200,000 Providence after patayin ang middle-aged na lalaking iyon. With another 700,000, I can exchange them for the twin fruits. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ngayong mayroon na siyang napakaraming probidensya, halos makukuha na niya ang lahat ng mababang antas ng paglalaan tulad ng pula, orange, dilaw, at berde. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang pumunta sa 3 pangunahing lungsod upang tingnan. Mayroong 3 Panginoon sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty sa Heaven Prison. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa teritoryo ng Qingwo, isa sa 3 Panginoon. Si Qingwo ay isang half-step Supreme Realm expert, ngunit walang nakakaalam kung gaano karaming mga testamento ng Great Emperor ang kanyang tinatakan. Kasabay nito, ang pangunahing lungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno ay tinatawag na Qingwo City. Matapos ang napakatagal na pagpatay, ang mga panloob na organo, atay, holi, baga, at bato ni Yezuan ay pagod. Mula nang makuha niya ang bloodline ng Divine Tree of Life, hindi na niya kailangan pang matulog. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta sa pangunahing lungsod upang kumain ng masarap at pagkatapos ay matulog. Ngayon, mayroon siyang mga kwalipikasyon na umalis sa Heavenly Prison, ngunit ang layunin niya ay ang Twin Fruits, kaya gusto niyang magpahinga sandali bago magtrabaho muli.
2 araw siyang nagmamadali hanggang sa harap ng Blue Fire City. Ang kapalaran sa itaas ng kanyang ulo ay asul, at ito ay napakakapansin-pansin. Maraming tao ang napatigil para tumingin sa kanya. Kuya, ang swerte mo ha. Pagpasok pa lang ni Yezuan sa Green Fire City, isang hamak na mukhang lalaki ang biglang lumapit sa kanya at nagtanong sa mahinang boses. Nandyan pa rin ba ang swerte niya? Medyo nagulat si Yezuan. Sabay sulyap sa kawawang lalaki. Mayroon lamang siyang pulang ilaw sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang kaawa-awang mukhang lalaking iyon ay isang rank 7 Great Emperor. Tunay na hindi mahuhusgahan ng isa ang isang libro sa pabalat nito. Kuya, hindi mo alam. Totoo na makakabili ka lang ng mga bagay sa mga tindahan sa ilalim ng Sunflame Holy Dynasty, pero ako, alam mo na. Nagtaas ng kilay ang kawawang lalaki. Sa susunod na sandali, naunawaan ni Yezuan. May tindahan din ang hamak na mukhang lalaking iyon, ngunit gusto niyang bumili ng pribado. Halimbawa, gusto niyang magpanggap si Yezuan na bibili ng mga bagay at pagkatapos ay ibawas ang kanyang swerte para kumita ng ilang bayad sa pagpapalit ng kanyang swerte. Ano ang presyo? Tanong ni Yezuan sa mahinang boses. 100,000 lock for 120,000 lock items. Ano sa tingin mo? Sabi ng kawawang mukhang lalaki. Huminto si Yezuan. Mukhang ito ay isang magandang deal. Alam din niyang ang gamit na nagkakahalaga ng 120,000 swerte ay binayaran mismo ng may-ari ng tindahan. Pagkatapos, maaaring ibahagi ng may-ari ng tindahan ang swerte ni Yezuan sa ibang nangangailangan nito. Pagkatapos ng lahat, ang Twin Fruits ay nangangailangan ng 1,000,000 swerte. Hindi lahat ay makakakuha ng ganoon kalaki. Sorry, hindi ko pa kailangan. Umiling si Yezuan. Kung inubos niya ang swerte, baka hindi na siya makalusot. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang swerte, kung papatayin niya ang mababang antas ng mga tao, halos ganap niyang madembong ang kanilang swerte. Kung babalik siya sa pulang ilaw, hindi magiging malaki ang pagkakaiba, at hindi siya magdambong. Ito ay isang pagkawala. Hoy, hey, kuya, huwag kang pumunta. Hinabol siya ng abang mukhang lalaki. Hindi mapakali si Yezuan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ang labanan sa Blue Fire City. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod na ito ay puno ng mga nakatagong eksperto. Dapat mayroong higit sa isang kalahating hakbang na supreme. Kung sino man ang maglakas loob na lumaban, kahit na tumakas, sila ay hahanapin. Kung sila ay hinahangad, paano sila makakaalis sa Heaven's Prison sa hinaharap? Kung kailangan kita, pupuntahan kita. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na umalis si Yezuan. Para sa kanya, hindi gaanong naiiba ang swerte. Maaari itong magamit upang mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang. Hindi niya ito magagamit para magpakitang gilas, ngunit mas marami pa siyang swerte mula sa iba. Kung tutuusin, kung siya ay namatay, hindi mahalaga kung ang isang bahagi ng kanyang kapalaran ay nakuha o ang lahat ng ito ay nawala. Nakahanap siya ng restaurant at nag-order ng mga pagkain. Sa kabutihang palad, hindi lahat ng mga tindahan sa Blue Fire City ay kabilang sa Sunflame Sacred Dynasty. Hindi kailangan ng swerte para makakain dito. Ilang buwan na akong hindi kumakain. Malaki ang kakainin ko ngayon. Tiningnan ni Yezuan ang mga delicacy na sunod-sunod na dinala at agad na nagkaroon ng gana. Sa katunayan, hindi niya kailangang kumain ng mahabang panahon. Kaya niyang i-absorb ang Heaven and Earth Yuan Qi para mabusog ang kanyang gutom. Gayunpaman, ang langit at lupa na si Yuan Qi ay walang anumang lasa. Sa makatuwid, ang restaurant ay napakapopular pa rin. Napakalaki ng restaurant at nagsilabasan ang mga tao. Habang kumakain si Yezuan, nakinig siyang mabuti para makita kung may bago. Tama ang pinili niya sa pagpunta dito. Sinasabing magkakaroon ng isang mahusay na labanan sa kalahating buwan. Ang mahusay na labanan na ito ay magiging isang magulong labanan sa pagitan ng Sunflame Sacred Dynasty at ng Great Yuan Sacred Dynasty. Sa bawat mahusay na labanan, magkakaroon ng hindi mabilang na mga eksperto na babagsak. Mayroon ding hindi mabilang na mga henyo na namumukod tangi. May mga taong nakakuha pa ng purple na swerte at ipinagpalit ito sa Twin Fruits. Kalahating buwan. Biglang naging interesado si Yezuan. Sa oras na ito, isa na siyang rank 7 Great Emperor.
Kung lumahok siya sa mahusay na labanang ito, maaaring makapasok siya sa rank 9 Great Emperor. Hindi lang niya alam kung ang isang pick Great Emperor ay nangangailangan ng isang bagay upang makapasok sa kalahating hakbang. Na Supremo, habang nagpaplano si Yezuan sa kanyang puso, isang lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na ang aura ng lalaki ay hindi mas mahina kaysa sa Pick Great Emperor na nakilala niya sa White Dragon Mountain Range. Isa pang Pick Great Emperor. Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang Blue Fire City na ito ay puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Akala niya noong una ay dadaan lang ang lalaki at nandito rin para kumain. Hindi niya inaasahan na dumiretso sa kanya ang lalaki. Kuya, iniimbitahan ka ng aking amo sa ikatlong palapag para sa isang pagtitipon. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at ibinaling ang kanyang ulo. Napagtanto niya na talagang kausap siya ng Pick Great Emperor. Ang iyong Panginoon ay, huminto si Yezuan at gulat na tanong. Kabanata 730, Little brother, malalaman mo pagdating mo dito. Don't worry, walang maglalakas loob na kumilos sa Green Fire City. Sabi nung lalaki, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Labis siyang na-curious tungkol sa master na sinasabi nitong Pick na Great Emperor. Sa Heavenly Prison, ang sinumang maaaring kumuha ng pinakamataas na Great Emperor bilang isang katulong ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Maaaring ito ay isang half-step Supreme Being. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Marahil ay nakita ng half-step Supreme Being na ito na siya ay bata pa at may mahusay na kakayahan, kaya gusto niyang kunin siya bilang isang disipulo. Sige, lead the way. Tumango si Yezuan at tumayo. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki at direktang inakay si Yezuan sa itaas sa isang pribadong silid. Master, nandito na siya. Magalang na sabi ng lalaki sa labas ng pinto. Maya't maya, may lumalabas na boses mula sa loob, pasok. Pagkatapos, itinulak ng lalaki ang pinto at pinapasok si Yezuan ng mag-isa, habang binabantayan niya ang pinto. Nang inag ang puso ni Yezuan, pakiramdam niya ay narinig na niya ang boses na ito sa kung saan. Pagpasok niya sa private room ay may nakita siyang matandang figure. Matapos makita ang taong ito, hindi napigilan ni Yezuan na mapabulalas, ikaw ba? Ang master, na nakaupo sa pribadong silid ay talagang ang barbecue na matandang nakilala ni Yezuan noong una siyang pumasok sa Heavenly Prison. Siya ang maputi ang buhok na matandang nagbigay sa kanya ng flask ng Flame Dragon Wine at nagtanong sa kanya ng ilang katanungan tungkol sa Wind Thunder Great Emperor. Hehe, hindi ko inaasahan na makikilala mo ako. Ngumisi ang maputing buhok. Senyor, bakit ka nandito? Laking gulat ni Yezuan. Noong unang pumasok si Yezuan sa Heavenly Prison, ang maputing buhok na matandang ito ang unang taong nakilala ni Yezuan sa Heavenly Prison. Sa oras na iyon, naramdaman ni Yezuan na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, si Yezuan ay isa lamang unang yugto ng dakilang emperador noong panahong iyon. Ngayon, ang lalaking nag-imbita kay Yezuan sa itaas ay ang pinakamataas na Great Emperor. Napakalaki ng pagkakaiba kaya hindi ito matanggap ni Yezuan ng ilang sandali. Little brother, hindi ko inaasahan na makakalusot ka mula sa First Order Great Emperor hanggang sa Seventh Order Great Emperor sa loob lamang ng ilang buwan. Nakakamangha iyon. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagbuhos ng isang tasa ng Flame Dragon Wine at inihatid ito kay Yezuan gamit ang kanyang tunay na enerhiya. Ininom ito ni Yezuan sa isang lagok. Tapos, nagtatakang tanong niya, maaari ko bang malaman kung ano ang hinahanap ng senior sa akin? Okay, then I'll get straight to the point. Tumango ang maputing buhok at sinabing, I want to make a deal with you. Anong deal? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kanyang tansya, ang maputing buhok na matandang ito ay malamang na isang kalahating hakbang na Supreme Being. Gayunpaman, walang anumang bagay sa kanya na maaaring gumawa ng kalahating hakbang na Supreme Being na pag-iimbot. Isang kambal na prutas kapalit ng iyong sandata. Diretsyong sabi ng maputi ang buhok. Mga sandata, nang inag si Yezuan. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang bawang sword, na sinundan ng Wind Dragon Slash at Thunder Sword. Dati, sinabi ko sa iyo na ang Wind Thunder Emperor ay nagnakaw ng isang susi. Ngayong natagpuan na ang ika-9 na Wind Thunder Palace,
tanging ang bangkay ng Wind Thunder Emperor ang natagpuan. Gayunpaman, ang susi ay hindi natagpuan. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumayo at nagsabi, sa makatuwid, pinaghihinalaan ko na ang Wind Thunder Emperor ay pinagsama ang susi sa Wind Thunder Slash o ang Thunder Sword. Ang balitang ito ay natakot kay Yezuan. Ang Wind Dragon Slash ay isa lamang upper grade Void God weapon. Hindi maraming tao ang magnanasa dito. Gayunpaman, kung ang Wind Dragon Slash ay naglalaman ng susi upang mabuksan ang mga guho, isang krimen ang magkaroon ng isang kayamanan. Senyor, sigurado ka ba? Sumimangot si Yezuan at nagtanong. Hindi ako sigurado, ngunit maaari kong subukan. Sa makatuwid, gagamit ako ng Twin Fruit bilang kapalit ng iyong Wind Dragon Slash. Habang nagsasalita ang maputi ang buhok ay biglang may lumabas na pula at asul na prutas sa kanyang kamay. Nakita na ni Yezuan ang larawan ng Twin Fruit dati. Kaya naman, nakilala niya ito sa isang sulyap. Ito talaga ang kambal na prutas. Ito talaga ang kambal na prutas. Kung mayroon ako nito, maaari kong direktang i-condense ang isang doppelganger. Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng dalawang buhay. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag. Sabik na sabik siyang makuha ang kambal na prutas na ito. Nang makita ang ekspresyon ni Yezuan, ang maputing buhok na matandang lalaki ay muling nagtanong, Kuya, ano sa palagay mo? Ngunit ang Thunder Sword ay wala sa akin. Sumimangot si Yezuan at sinabi, Hindi mahalaga. Ang Thunder Sword ay pangalawang sandata lamang ng Wind Thunder Emperor. Ang Wind Dragon Slash ang pangunahing sandata niya. Kung wala ka nito, makukuha mo ito para sa akin. Sagot ng maputi ang buhok. Nang marinig ito, sumulyap si Yezuan sa kanya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa siya ng desisyon. Sige, gagawin ko. Agad namang sumang-ayon si Yezuan. Makakaalis na siya sa Heaven Prison, ngunit hindi siya kaagad umalis. Ang layunin niya ay makakuha ng kambal na prutas. Ngayong may kambal na prutas sa kanyang harapan, paanong hindi niya ito mapapalitan? Kaagad, kinuha niya ang Wind Dragon Slash. Ito nga ay ang Wind Dragon Slash. Mabuti, kapatid, sa iyo ang kambal na prutas na ito. Kinilala ng matandang may puting buhok ang Wind Dragon Slash bilang pangunahing sandata ng Wind Thunder Emperor. Tinanggap ni Yezuan ang kambal na prutas at tuwang-tuwang inilagay ito sa kanyang nilalamon na espasyo. Little brother, may dual attributes ka na. You can keep this twin fruit for others. Pagkatapos magsalita ng maputi ang buhok, idinagdag niya, kung wala sa iyo ang Wind Dragon Slash, maaari mong makuha ang Thunder Sword. Kaya, kapatid, mangyaring manatili sa Green Fire City ng 1 o 2 araw. Ang Thunder Sword ay nasa labas ng Heaven Prison, dagdag ni Yezuan. Ayos lang. Pagdating ng panahon, kaya kitang ilabas sa Heaven Prison. Ngumiti ang maputing buhok. Casual na naglalabas ng isang tao sa Heaven Prison. Tila hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng matandang ito na maputi ang buhok. Para sa ganoong eksperto, kahit napatayin siya sa isang restaurant, walang makakaalam. Kahit madiskubre siya, walang mangyayari. Kung hindi gagawin ni Yezuan ang deal na ito ng direkta. Buti na lang may prinsipyo ang kabilang partido. Gusto lang niya ang Wind Dragon Slash. Kung isang araw o 2 lang, hindi magiging problema. Gusto kong sumali sa final battle in half a month. Tumango si Yezuan. Hindi naman magtatagal. 3 araw man lang. Nang matapos magsalita ang maputi ang buhok ay dirdiretso itong umalis. Para naman kay Yezuan, umalis din siya sa restaurant at nakahanap ng matutuluyan. Tungkol sa pinakamataas na dakilang emperador na nag-imbite sa kanya sa itaas, sinundan niya siya at tumayo sa labas ng kanyang patio. So be it. Tingnan muna natin ang doppelganger ko. Sa silid, kumikislap ang mga mata ni Yezuan. Ding! Matagumpay na nakondense ng host ang isang doppelganger. Ang host ay kasalukuyang nasa isang merged state. Nag-beep ang system. Si Yezuan ay ligaw sa tuwa. Nagmamadali niyang tinawag ang kanyang doppelganger. 2 magkaparehong Yezuan ang nakatayo sa tapat ng isa't isa. Pareho silang nag-iisip at parehong lumalamon na espasyo. Mamatay man ang orihinal kong katawan, hanggat nandito pa ang doppelganger ko, hindi ako mamamatay. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Yezuan. Parehong ang kanyang orihinal na katawan at doppelganger ay siya mismo.
Sa sandaling ito, siya ay nasa isang hindi pinagsamang estado. Sa madaling salita, nagkaroon din siya ng pangitain ng doppelganger. Gayunpaman, kung ang orihinal na katawan at doppelganger ay hindi pinagsama, ang doppelganger ay hindi makakalusot.